Alam niyo mga kababayan kung bakit ako mabigat ang dugo ko dyan sa mga Chinese. Mga Chinese na nandito sa Pilipinas. Although siguro, meron namang mabait, pero baka ano lang yan. Kung baga sa 10, sa 10 inchik, baka isa, o baka wala pa. Mabait sa Pilipino. Itong mga Chinese na to dito sa Pilipinas hindi ako naniniwala na hindi naman talaga walang pagmamahal sa bansang Pilipinas yan. Nandito lang yan sila para magnegosyo, para mabuhay. Kumbaga parang nakikisilong, nanginginain dito sa atin. Sila lang ang yumayaman. Sila ang dumating dito yung mga yan. Itong mga inchik na sa kasalukuyan. Yung mga ninuno niyan, mga magulang niyan, mga lolo niyan, lolo-lola, nung pumunta dito sa Pilipinas, mga mahirap pa sa daga. Yun nga lang, nagtiyaga naman. Actually, ang iba dyan parang yung mga Pilipino ngayon na pupunta ng ibang bansa para magtrabaho, magkatulong, yung mga mabababang klaseng trabaho. Medyo nga lang, masigasig din lang sila. Ito rin ang maganda sa karakter nila na masipag, matyaga, matiisin. Hanggang sa, at saka kaya yumaman ang mga yan dahil sila materialistic. Tinitingnan nila ang success ng isang tao sa pera. Pag marami kang pera. Kaya, ang tingin nila sa ating mga Pilipino, lalo na yung mga mahihirap, mga dugyot, napakababa, para lang tayong mga ipis daga. Ang mahalaga sa kanila na Pilipino ay yung talagang mga mga kilala, mga mayaman din na kagaya nila. Yung may mga sinabi. Kaya kahit na sa lahi nila, sa kanilang mga inchik, bawal sa kanila ang mag-asawa ng ibang lahi. Sa atin sa Pilipinas, ayaw nila na mahaluan sila ng lahi ng Pilipino. But, kapag ikaw ay Pilipino na may sinabi, sikat, mayaman, basta may sinabi, halimbawa artista, sikat, maganda, gwapo, yan. Yung bang magiging asset ka? Meron din naman silang, pumapayag din yan sila na mag-asawa ng isang Pilipina or Pilipino kahit anak mahirap, kahit pangit. Pag may nakita sila na isang sinyalis dyan sa katawan, magaling yan sila tumingin ng may mga ginagawa sila, may mga tinitingnan sila sa isang tao na parang nakikita nila na swerte sa negosyo. Limba, nunal, kunwari, basta mayroon diyan silang nakikita, nababasa sa pagkatao na magiging asset, magiging kapakinabang lalo sa negosyo. Yan, aasawahin ka. Pero pag yung ordinaryo ka lang, kaya itong mga Chinese na to, nandito sa Pilipinas, masasabi ko na ayaw ko sa kanila. Kasi wala silang pagmamahal sa bayan. Sa atin, wala naman silang pakialam Ang pakialam lang nila magpayaman at alilain tayo, mga Pilipino.
Paano ko nasabi na wala naman silang pagmamahal sa bayan? At ang talagang, hindi pa rin talaga nawawala na ang loyalty nila nasa kalahi nila at sa bansang China. Isang patunay ko dyan, itong mga nangyayari na kaguluhan dyan sa West Philippine Sea, yung mga tungkol sa Pogo, yung mga ginagawa, itong tungkol sa mga drugs, na ang may dala dito, yung mga Chinese na drug lords, wala ka man lang marinig. Wala kang marinig mula sa kanila. Tahimik. Tingnan mo yung gulo sa West Philippine Sea na kung ano-ano mga ginagawa sa atin, sa Pilipino. May narinig ka ba? May narinig ka ba na salita mula sa kanila? Pagbabatikos man lang sa kalahi nila? Imagine kalahi nila yung nang-aapi sa kalahi natin. And the fact na nandito sila sa Pilipinas, dito sila nabubuhay, dito sila yumayaman, ang sarap-sarap na mga buhay nila. Kabuhayan na dapat para sa atin, sa Pilipino, naaagaw nila. Tapos, parang wala man lang utang na loob, na hindi man lang magpakita ng malasakit. Malasakit sa bansa. Dito sa bansa na ito, kung saan ito ang nagbigay sa kanila ng magandang buhay. Nung umalis sila sa China, dugyot na dugyot sila. Mahihirap yan sila ng todo, ng gusto. Nung dumating sila dito sila nagpayaman, nagpapadala sila ng pera doon sa kamag-anak nila. And then later on, pinitisyon na rin nila papunta dito. Pero hindi man lang magpakita ng pagmamahal sa bayan o malasakit. Tanungin ko, ito bang mga anak ng mga inchik na ito? Lalo na yung mga mayayamang inchik. Nag-CAT ba yung mga yan? O nag-ROTC? Ako kasi may pamangkin akong anak ng inchik eh. Hindi ko yan nakita nung high school, hindi ko yan nakita na nag-CAT. Ako kasi isang pamantayan ko na mahal mo ang bayan, makabayan ka, ay kung sa simple, napakasimpleng proof, pruweba, na ikaw ay yung pagkamakabayan, at least man lang dito sa military training. Sa akin lang yun pamantayan ko yun, prinsipyo ko yun. Kung sa tingin ninyo, hindi nasusukat doon ang pagiging makabayan, opinion ninyo yan. Pero ako, itong opinion ko. Kasi ako, babae akong tao, nung high school ako, may sakit pa ako noon, bagong labas sa ospital. Dapat, sa estado ng kalusugan ko noon, dapat nagpaano na ako, nagpa-exempt. Pero hindi ako nagpa-exempt. Talagang gusto ko talaga makatikim ng military training. Hanggang college, nag-ROTC ako. Pero itong mga kapatid ko, mga pamangkin ko, wala ko nakita na nag-CAT sa kanila o nag-ROTC. Ngayon, napalayo na naman ako. Ito nga po na, ang tinutumbo ko dito, itong si Teresita Angsi, Filipino-Chinese. Isa itong aktibong, aktivista na Chinese, pero ang pag-aaktivista niya, ang ipinagtatanggulang niya, mga kapwa niya inchik. Hindi naman niya ipinaglalaban na ang Pilipino as a whole. Ang Pilipinas na bansang Pilipinas, kundi mga kapwa niya inchik lang ang pinagtatanggol niya. Kita mo, kung talagang kahit papaano may pagmamahal yan sa Pilipinas, ito ngang sinasabi ko na mga tungkol sa itong kaguluhan ng panghaharas ng China
sa mga Pilipino, wala ka man lang narinig. Nagsalita ba itong si Teresita Angsi? Tahimik, di ba? Yung tungkol sa mga pogo, narinig mo ba? Narinig mo lang si Teresita Angsi nung dinala na sa Quadcom itong si Bamban Mayor Alice Guo at saka sino ba yung maganda? Si Cassandra Ong. Nung inimbestigahan niya sa Quadcom, doon siya nagsalita. Pinagtatanggol niya. Sobrang pagtatanggol na ginawa niya kay Alice Guo at saka kay Cassandra Leong. Ngayon na naman, lately lang, narinig ko siya sa isang interview, nag-iingay na naman siya dahil dito sa nahuli ng mga Chinese spy. Pinagtatanggol na naman niya. Chinese spy, nahuli dito. Even yung mga Chinese na nagkaroon ng mga peke na birth certificate, pinagtatanggol niya. Alam ito, Teresita ang sinato sarap sa pakin nito Makita ko lang to sa personal babalibagin ko to Mabigat ang dugo ko sa babaeng to Biruin mo, Chinese spy. Nahuli. Galit pa sa Pilipino na nakahuli sa NBI. Nasaan ang loyalty? Oo nga, mayroon kang dugong Chinese, pero nasa Pilipinas ka, di ba ang citizenship mo, Pilipino na? Mga Pilipino ang citizenship ninyo. Pero alam ko rin naman na yung pagka-Pilipino ninyo, yung pagkuha ninyo ng Filipino citizenship ay para maging komportable lang kayo dito, convenient, para makabuelo kayo na magpayaman, magnegosyo and everything. Pero ang tingin ninyo sa mga Pilipino, gago, tanga, bobo. Naku. Kung ako lang may kapangyarihan, ipagtatatapon ko itong mga to Tapon ko mga to dyan sa boundary dyan sa dagat Doon sa South China Sea, doon sa bandang kanila. Dapat nga yan, palayasin na yung mga inchik na yan Kasi ang yayabang. Ang yayabang nila, mga manloloko pa. Alam mo, hindi ako naniniwala na yung mga naglalakihan nilang mga negosyo ay nakuha nila yan just for plain hard work. Hindi ako naniniwala. May kaanuhan yan Imagine, sa napakaigsing panahon, bilyonaryo, I don't believe na ang mga pagnenegosyo nilang kabuhayan nila ay talagang legal at moral. Hindi kaya involved din sila sa drugs at lahat ng mga illegal? Well, kung hindi man drugs, marami silang mga illegal. Smuggling, yung mga kartel-kartel, di ba pang-aapi yan sa atin? Economic sabotage. Tayo ang apektado, tayo ang naghihirap dahil sa mga inchik na yan. Ewan ko ba naman dito sa mga nasa gobyerno na sa mga presidente natin wala ring pagmamahal kasi sa kalahing Pilipino At itong mga inchik na to, dinadaan nito sa pera, sa suhol. Alam mo yung word na bribery, yung bribery na yan, nagmula yan sa China Mga Chinese ang nagpauso ng bribery noong panahon ng Kastila. Mahilig manuhol. Nasusuhulan din nila noon yung mga Kastila Maging matahimik lang sila sa pagnenegosyo nila, pamumuhay nila. Kahit na yung mga Kastila noon, galit sa kanila
Ano ba ang kinakainisan ko? Ang kinakainisan ko dito sa mga inchik na to, although believe ako sa kanila sa pagiging masipag at matyaga. Kaso, ang trato nila sa atin, sa mga Pilipino, masyadong mababa. Alam ko yan. Dahil nagkaroon ako ng bayaw na inchik. Kung ang katulong nila Pilipina, ang driver nila Pilipino, kung murahin, driver binubugbog, tinatawag na tanga gago. Nagkaroon ako ng 2 amo na inchik. Kung tawagin nila ang Pilipino, bobo. Ito, ang hilig nila magsalita ng bobo, yung word na bobo. Mga Pilipino ay mga tanga, mga bobo. Kami anya dayo. Pero mas mayaman kami. O, totoo naman, di ba? Ang hirap kasi sa atin sa mga Pilipino, masyado tayong relax. Masyado tayong easy-go-lucky. Hindi tayo masyadong nag-aalala sa buhay. Simple lang. Relax lang eh. Hindi tayo mahilig makipagkompetensya sa pagninegosyo. Kasi nabuhay tayo na mayaman ang ating lupain. Mayaman ang lupa natin, mataba na lupa. Itapon mo lang ang buto dyan sa kung saan dyan nabubuhay, namumunga. Mayaman tayo sa lahat ng bagay. Sa prutas, sa pagkain, sa isda. Mayaman tayo. Kaya, para tayo nasa paraiso eh. Diba? Na pag nagutom ka, pumunta ka sa dagat, makakakuha ka ng makakain. Magtanim-tanim ka dyan sa likod bahay, may makakain ka. Parang hindi masyadong nag-aambisyon. Kasi nga, nandiyan sa paligid ang pangangailangan, natutugunan ng kalikasan ang pangangailangan natin. Hindi tayo masyadong naghihirap. Kaya, yun ang nakita sa atin ng mga inchik, sinamantala tayo. Mga easy-go-lucky. Sila, nagsumikap sila ng gusto kasi hindi sila taga rito. Galing sila sa bansang mahirap. Mahirap sila sa kanila. Kaya nga pumunta rito eh. Tapos dito sila yumaman. Ang mahirap lang, parang hindi sila marunong payback. Hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob. Nagpakabusog na nga sila dito sa atin. Inagawa na tayo ng kabuhayan. Gagaguhin pa tayo. Tapos ngayon, inaapi-api na yung mga kalahi natin. Pinagtatanggol pa yung nang-aapi. Mga nakalahi nila. Kaya itong Teresita Angsin na to, buwisit itong babaeng to eh. Bisit na bisit ako dyan sa Teresita Angsin na yan. Kapag kapwa niya inchik ang naargabyado, kahit mali, lalabasan ng ingay-ingay niyan. Pero yun mo, itong Alice Goo, tsaka Cassandra Ong na involved sa anomalya, sa pugo, galit na galit siya sa mga senador noon, sa mga congressman, na iniimbestigahan itong taong to. O di, mali ang pagkampi sa kalahi. Di maling kampihan mong kalahi mo kung nasa tama. Pero kung mali, nakikita yung pagka-bias eh. Ngayon naman itong nahuli na Chinese spy, ang ingay-ingay na naman niya. Kaya buwisit itong Teresita Angsin na to eh. Buwisit yan eh. Matay na yan. Kaya mga kababayan, matuto tayo na imulat natin ang ating mga mata. Mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Huwag tayong magpauto, magpaapi sa mga inchik. Okay? Thank you for watching and see you soon. Peace.